What's up, KEG? Alam mo ba kung bakit karamihan ng pumapasok sa NFT gaming noong 2021, wala na ngayon? Hindi dahil scam lahat, kundi dahil naniniwala sila sa isang myth na ang laro dapat kumikita. Kung hindi ka kumikita, wala nang kwenta. Ngayon pag-uusapan natin kung bakit kailangan mamatay ang play-to-earn mindset para mabuhay ang crypto gaming. Noong 2021, aminado ako. Pumasok ako sa NFT gaming dahil sa kita. Hindi dahil sa gameplay, hindi dahil sa passion, dahil sa earnings. Bull market, hype everywhere, sa Facebook, sa Discord, sa YouTube. Puro screenshot ng daily income. Ang tanong, kung wala bang earnings noon, papasukin ko ba talaga ang laro? Malamang hindi. At dito nagsisimula ang problema. Ano ang play to earn mint? Let's define it in simple words. Ang myth, kailangan kumita ka para maging worth it ang laro. Kapag bumaba ang token, patay na ang game. Kapag lumita ang rewards, wala nang future. Pero isipin mo to. Sa traditional gaming ba kumikita ka ba? Sa ML, sa Valorant, sa Genshin, di ba hindi? Pero milyon-milyon ng players. Bakit? Kasi masaya. Simple. Bakit delikado ang earn first mindset? Real talk. Kapag ang primary reason mo ay income, hindi ka player, investor ka. At mas masakit malugi bilang investor kaysa matalo bilang gamer. Example, noong 2021 maraming pumasok sa Axie dahil sa ROI computation. Hindi dahil gusto nila yung mechanics. Resulta, nung bumaba ang token, nawala ang players. Hindi dahil pangit ang game, kundi dahil nawala ang kita. Kung ang game ay dependent sa bagong papasok para kumita ang luma, anong tawag doon? Unsustainable loop. At kapag huminto ang bagong players, crash. Evidence from market cycles. Bull run. Play to earn booming. Tuwing bear market, play to earn dying. Ilang cycles na ang nakita natin. Pareho ang pattern. Token inflation, over-farming, sell pressure, price collapse. Kung game economy ang pag-uusapan, kapag lahat gusto mag-withdraw at walang gustong gumastos, hindi yan economy. Extraction yan. Kung newbie ka ngayon sa NFT gaming, ito ang pinaka-importanting lesson. Earnings are bonus. Gameplay is foundation. Kapag wala ang foundation, kahit gaano kalaki ang rewards, temporary lang yan. Tanong ko sa'yo, kung wala ang token rewards, lalaroin mo pa ba yung game? Kung hindi, red flag na yan. Alam mo kung ano ang mas healthy model? Play and own. Hindi play to earn. Ang difference? Sa play and own, may ownership ka ng asset. Pero hindi ka pinipilit kumita araw-araw. Parang skin sa traditional games, may value, pero hindi yan sweldo. Anong mga strengths and weaknesses ng play to earn? Ang mga strength nito, nakaka-attract ng mabilis na growth, nakaka-generate ng liquidity, nakaka-hype sa market. Ang mga weaknesses nito, token inflation, short-term mindset, players become mercenaries, community collapse kapag bear market. At dito dapat tayo maging honest. Kung ang community mo ay nandyan lang dahil may kita, hindi yan community. Temporary workforce yan. Bakit kailangan mawala ng myth na to? Every cycle, mauulit ang parehong story. Hype, ROI calculators, mass entry, mass exit, dead Discord. Kung gusto natin ng long-term NFT gaming, kailangan mag-shift ang narrative from how much can I earn to masaya ba ito kahit walang rewards? Let's challenge the industry. Maraming devs ang gumagamit ng earning pitch dahil madali mag-market. Pero tamad na design yun. Kapag token lang ang selling point nyo, ibig sabihin kulang ang gameplay depth. Masakit pakinggan, pero totoo. Ere-recommenda ko ba ang play to earn ngayon? Kung papasok ka purely for income, hindi.
Kung papasok ka dahil gamer ka at open ka sa risk, pwede. Pero treat it like speculative asset, hindi sweldo. Ito mas malalim na example. Halimbawa, isang game na may 10,000 players. Lahat nagpa-farm. Walang gustong gumastos sa cosmetic or upgrade. Daily mission, 100,000 tokens. Kung walang buyer, ano mangyayari sa presyo? Basic supply and demand. Hindi yan magic. Hindi ito scam automatically. Math lang. Future direction. Ang future ng NFT gaming hindi sa massive ROI. Nasa sustainable token sinks, cosmetic utility, competitive scene, creator economy integration. Kapag naging ecosystem na siya, hindi ATM machine, doon magkakaroon ng long-term value. So, kailangan ba mamatay ang play to earn? Oo. Para mabuhay ang totoong crypto gaming. Hindi earnings ang kalaban. Earnings obsession ang problema. Kung gusto mo kumita sa space na ito, kailangan mo mag-isip tulad ng strategist. Hindi tulad ng farmer. At kung gamer ka talaga, mas pipiliin mo ang laro na babalikan mo kahit walang reward. Doon magsisimula ang tunay na value. Game mo!